Mga tauhan. Okonkwo, siyang pangunahing karakter sa nobela na nagsisimbolo ng katatagan at lakas sa kanyang nayon. Yunoka, siyang ama ni Okonkwo na walang nagawa at nagdulot ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Ikemefuna, batang lalaki na kinuha bilang tanda ng pakikipagsundo sa kapayapaan sa pagitan ng Yumafia at isang nayon. Ogbuefi Ezeudu, isa sa matatandang taga-Yumafia na nagbabala kay Okonkwo tungkol sa planong pagpatay kay Ikemefuna. Enzinma, anak ni Okonkwo. Si Oshendu, tiyuhin ni Okonkwo na tumulong sa kanya upang makabangon muli. Obiarika, mapagkakatiwalaang kaibigan ni Okonkwo. Ginoong Brown, leader ng mga misyonero na nagdala ng Kristyanismo sa Embanta. Ginoong Kiaga, interpreter ni Ginoong Brown. Si Reverend James Smith ay isang malupit at mungnuting misyonero na pumalit kay Ginoong Brown. Ang Things Fall Apart o sa Tagalog ay Ang Paglisan ay isang nobelang isinulat ni Chinua Achebe noong 1958 sa Nigeria. Ito ay orihinal na nakasulat sa Ingles at kalaunan ay sinalin sa Tagalog ni Julieta U. Rivera. Ang nobelang ito ay nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng Afrika. Samantala, ito din ay naglalaman ng trahedya at sumisimbolo ng pagbagsak ng isang tao, lugar at kultura sa harap ng kolonisasyon. Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na nahahati sa mga kabanata. Narito ang mga elemento nito. Banghay, ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela at kung paano nagkakaugnay-ugnay ang mga ito. Tauhan, ang mga karakter na nagbibigay buhay sa nobela. Tema, ito ay pangunahing paksa o mensahe ng nobela. Tagpuan, ito ay lugar at panahon kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa nobela. Pamamaraan, ang estilo ng manunulat sa pagsulat ng nobela. Iba pang elemento ng nobela. Plot, ang pangyayari na bumubuo sa kwento. At sa huli ay buod. Si Okonkwo, isang matapang at respetadong mandirigma, nagmula sa lahi ng mga Omofia, isang hindi gaanong kilala at hindi kalakihang tribo sa Nigeria. 18 taong gulang noon si Okonkwo nang matalo niya sa isang labanan si Amalinze, ang pusa. Dahil dito, kinilala ang katapangan ni Okonkwo mula Mofia hanggang Miano. Sa maraming pagkakataon, ipinamalas ni Okonkwo ang kanyang katapangan upang mapagtakpan ang laman ng kanyang dibdib laban sa kanyang ama, si Unoka, na sa kanyang tingin ay mahina at talunan. Walang nagawang mahusay at kanyang amang si Unoka dahil sa kanyang katamaran. Sa halip puro kahihiyan ang iniwan nito sa kanilang pamilya sapagkat nag-iwan pa ito ng maraming utang sa mga kanayon. Bukod pa sa pinabayaan niya ang kanyang pamilya, ang naging buhay na ito ni Unoka ay laban kay Okonkwo. Kaya pinatunayan niyang naiba siya sa kanyang ama para patunayan ang kanyang kakayahan sa pamumuno. Pinamahalaan niya ang siyam na nayon at siya ay nagtagumpay. 3 ang kanyang naging asawa, nakapundar ng mga ari-arian na nagpatunay lamang ng kanyang pagiging masipag. Naging matapang na mandirigma at makapangyarihan siya sa buong nayon. Dahil dito, siya ay kinilalang leader ng kanyang tribo. Dahil sa kanyang kakayahan
Sa pamumuno, pinili ni Okonkwo ng mga kanayon upang ipagtanggol si Ikemefuna, ang lalaking kinuha bilang tanda ng pakikipagkasundo sa kapayapaan sa pagitan ng Umuofia at isang nayon. Pagkatapos mapatay ng tatay ni Ikemefuna ang isang babaeng Umuofia, tumira ang batang lalaki kina Okonkwo. Naging magiliw at magkasundo naman ang dalawa. Itunuring ng bata si Okonkwo bilang pangalawang magulang.